Kasama ko po ngayon si Boss Mike Cervera ng Mike Cervera Channel. Close friend po siya ni Mima. Balita ko po, sir, kayo po ay minsan pong tumira na po sa inyo si Mima. Totoo po ba ito? Totoo, yung matagal na, mga ilang buwan din na tumira si Mima sa amin. At yun na nga, halos 2 buwan nung nawala. Pero bago yon paalis-alis na ng bahay. Okay, so sino po ba si Mima Alicia sa likod ng camera? Si Mima Alicia ay isang responsableng anak, responsableng ina, breadwinner ng pamilya dahil ulila sa ama. Kundi sila lang magkakapatid, 4 sila magkakapatid at yung kanyang ina na lang na iwan dahil wala na nga yung kanilang ama. Yun ang pagkakaalam ko at pagkakakilala ko. At siya rin ang nagpapaaral sa kanyang mga 3 kapatid. Yun. At syempre, siya na rin ang sumusustento sa nanay niya. Dahil wala namang hanap buhay yung nanay. Ano po ba yung mga unang content ni Mima? Ano po ba, political vlogger na po ba siya or nagba-vlog lang? Sa pagkakaalam niyo po. Kasi magkakasama kami dati na pare-paras kaming mga nasa TikTok lang noon nung panahon nung eleksyon 2022 hanggang sa yun na nakita ko na siya na nagba-vlog siya sa YouTube o hindi na lang sa TikTok at yun nagba-viral din naman siya lagi noon pa at nabanggit pa nga yan na dati ng Pangulo, napansin na yung isang vlog niya nabanggit nung eleksyon nung ngayon ay Pangulong Bongbong Marcos, yung isang vlog niya. Kaya lalong uminga yung pangalan niya hanggang sa tuloy-tuloy, naging regular na nagbablog sa YouTube, naging regular na nagbablog sa Facebook, ganon din sa TikTok, ganon. At hindi naman natin makakaila na talagang mapanakit yung mga salita at mga content na ginagawa niya. Opo. Kung ikaw ay hindi niya kapanalig o ibig sabihin tama. nasa ibang panig ka. Nasa kabilang parlor ka, ika nga. Ayan, So, masakit talaga na mapakinggan yung mga sinasabi niya kasi yung iba, ang mga reaction real talk yan, totoo naman, gano'n, Yung iba naman labis naman, bakit naman gano'n, bakit naman ganyan. Di ba? Eto boss kasi since kilala mo siya on a personal level, ano tingin mo dun sa mga bashers and critics niya? Alam mo tayo, Para-paras tayo, ako vlogger din ako. Vlogger, sino vlogger kayo? Alam mo sa akin, isa lang masasabi ko, putang ina. Magbanatan tayo, magmurahan tayo. Magdemandahan tayo kung gusto ninyo mga putang ina nyo. Pero yung kapag ka mananakit na kayo, kung iniisip nyo, kayo gagawa na ng bukod pa roon o papatay na kayo dahil lagi yung bukang bibigyan, putang ina, mga bobo talaga kayo. Hindi kayo marunong lumaban ng salitaan, katwiranan, di ba? Oo, tama. Ang problema kasi pag ginagamitan kayo namin ng katwiran, ang ginaganti nyo yung mga pabalbal na pagmumura ninyo. Dahas. Na kapag binawian na namin kayo, ginantian namin kayo ng pagmumura namin, ayaw nyo, hindi nyo na kinakaya. Hanggang sa mauuwi na ng mamemersonal kayo. Diba? Boss, ulitin ko lang. Sige lang. Magmurahan tayo kung ayaw nyo ng katwiranan. Kung gusto nyo magdemandahan tayo, pwede rin kami dyan. Pero yung gusto ninyo, magpakatao naman kayo. Tama, diba? Tama. Totoo yan. Yan. Kasi hindi na makatao yung papatay kayo. Yun lang sa akin. Boss Mike, since dito na tayo sa topic na to, lumabas po yung meron na daw pong person of interest according to the news. Medyo i-quote ko ng konti. Sa ABS-CBN po. Okay. Ang sabi po doon, ang isang person of interest is related sa political vlogging ni Mima. Yung pangalawa naman po ay yung kinasuhan po ni Mima, allegedly kinasuhan. So, yung una ko pong tanong, ano po yung komento nyo doon sa, una na siguro, yung sa political vlogging, ano po yung maia-add nyo po ron as friend ni Mima?
Sa akin kasi hindi ko pwedeng sabihin na tiyak na yun. Okay. Yung maaaring sa politika, ganyan, maaaring sa mga nakaaway na dating nasasabi nga nila ex-boyfriend, gano'n, ano? Oh. At meron pang sinasabi na tungkol daw sa negosyo. Sa akin, kasi Tatlong mahirap angulo yan, boss, ah. Isa-isa Oo. muna siguro, yung sa politika po muna. Una, hindi, pagsama-samahin na natin ang pagbigay ng komento. Sige po. Sa akin, para sa akin, itong mga ito ay totoo naman na hindi may aalis na po pwedeng isipin at pwedeng i-connecta sa pagkakapatay kay Mima Alicia. Di po ba? Pero ang pinakamahalaga sa lahat ay meron namang masisipag na mga tauhan ng PNP at tauhan ng NBI na nag-iimbestiga. Tingin ko, hintayin natin yung kanilang magiging resulta. At doon tayo makakatiyak. Kasi ang nangyayari ngayon sa social media, napakaraming Puro fake news. DDS na mga Oo, investigador. totoo. Di ba? So, ang nangyayari, yan, komento kayo ng komento na parang tiyak na tiyak kayo, yung sa mga sinasabi nyo, baka mapahiya kayo pagdating ng lumabas Oo nga yung po. totoong, di ba, totoong Rason. nangyari o Oo. yung magiging resulta ng investigasyon ng kinauukulan. Kaya, siguro, tama na, di ba, tama na yung mga ginagawa ninyo, tigil nyo muna bilang Tama. respeto na lang doon Oo. sa namatay Opo. at sa pamilya at Kasi sa anak. wala pa kasi tayong definite na sagot dun sa katanungan kung ano talaga yung resulta. Pero yung mga DDS pinapangunahan, tapos dinadamay na nga po tayo, di ba po? Di ba pati yung inyo pong kasama sa buhay, nakikita ko sa comment section, tinatarantado rin nila eh. Kasi sabi ko nga sa iyo, yan na talaga sila. Yan kasi yung tinanim ni Duterteng matanda na Aray nakakulong ko. sa Pehege. Na, di ba? Yan yung tinanim na paniniwala sa mga taga-suporta niya. Na kapag may namatay, dapat matuwa. Oo. Lalong-lalo na kapag hindi mo kalyado, hindi Kapanalig, mo hindi kontra sa paniniwala mo. Dapat magdiwang ka, dapat matuwa ka, ganun ano. Tama. Tapos kung ano sinasabi, karma, ganito, ganyan. Alam mo sa akin, brother, iba kasi yung pagtingin ko sa karma. Sa nangyaring krimen. Oo. Na dapat yung nangyaring krimen, dahil Pilipino tayo, dahil tayo ayaw natin ng ganyan, kinukundi na dapat natin lahat yan. Correct, tama. Tayong mga Pilipino, magkakaiba man ng paniniwala sa usapin ng politika, pero yung ganyang pangyayari, kahit sa inyo, mangyari yan, kukundinahin namin Oo, yan. tama. Sa Hindi- party namin. Kasi ngayon natutuwa pa yung mga hinayupak eh. Yan yung iniwan na legacy ni Duterte eh, 'di ba? So Diyan- nakakalungkot po. Diyan mo na makikita ngayon at mapapansin kung sino ba ang may matinong kaisipan at yung mga talagang hindi mo alam kung ang alam lang ay mangyut-yut ng 12 anyos. Ay Ganon. nako, meron po akong narinig na content creator, Boss Mike. Siguro magkomento na lang po kayo. Hindi niya naman pinatamaan directly itong si Mima, pero ang sabi niya po, sayang daw yung retoke kasi nawala agad. Ano po ba ang komento niyo doon? Hindi, sa akin naman dyan, lahat tayo may karapatan na kung anong gusto natin gawin sa katawan natin. Na walang pakialam kahit sino katawan natin to eh. Apo. Kung tayo, di ba, nagpaayos ng ilong, nagpaayos ng bibig, nagpaayos ng mukha, wala silang magagawa doon kasi aminin natin gumanda talaga ng malayo ang iginanda ni Mima. Oo, maganda. Nung nagpaayos, Simula okay? nung simula, 'di ba? Siguro, kaya sila nasasabi nila noon at binabanatan pati yung pagpaparetoke, baka yung retoke sa mukha nila ay hindi na talaga tatalag pa. O baka, di ba? Alam mo yon, maraming mga naiinggit kasi. Totoo yan. Di ba? Kaya yung sinasabi pa nila, karma, karma. Alam nyo, bobo nyo kasi tumanaw ng kung ano yung ibig sabihin ng karma. Para sa akin, ganito lang yan. Karma, sabihin nyo kung si Mima halimbawa, no? Habang nagla-live, ayan, binabanatan yung kaaway sa
kanyang live, tumatawid, biglang nasagasaan. O, tawagin Ayun, nyo karma oo. yun. Aksidente, galing sa aksidente, ika nga. Di ba? Mm-mm. Kasi yon dahil sa ginagawa niya, hindi siya naging attentive dun sa paligid. O karma, pwede niyong tawagin. Minsan Ayun. niya yung aksidente nga, brother, hindi pa natin masasabing karma yun kapag aksidente. Tama. Pero nga, yung habang ginagawa mo, yung isang bagay na bumabanat ka, halimbawa, tinatawag mo, halimbawa si Sarah na, oh yan si Magnanakaw. Sarah! Oh, habang tumatawid ka sa kalsada, naka-live ka, tapos bumabanat ka. Yan si Sarah, wala namang ginawa yan, kundi magpalamig lang ng pepe sa Netherlands Oh, di ba? Oh, hindi naman nagtatrabaho yan. Nagpapalamig lang ng nagpapalamig pepe yan sa Netherlands o sa Europe o sa Japan o saan man. O, di ba? So yon, matatawag nating karma. Pero kung ikaw ay naging biktima ng isang malagim na krimen, kahit sino ka pa, dahil kapwa tayo Pilipino, dahil yan ay malaking kasalanan at paglabag sa mata ng Diyos at sa batas ng tao. Dapat tayo lahat, anumang kulay mo, anumang partido mo, anumang pinaniniwalaan mo sa politika, dapat magkakasama tayo Tama. sumisigaw Oo, yan ng naman talaga dapat eh. hustisya. Yan talaga dapat ang tama. Boss Mike, ayoko na pong kunin ng maraming oras nyo. Gusto ko lang po sanang last two questions na po. Yung last, yung second to the last is, ano po yung masasabi, ano po yung maiiwang legacy dito ni Mima? As a vlogger, actually pro Marcos vlogger talaga siya, ano po, kahit bata siya, kasi karaniwan po ang mga pro Marcos vloggers talagang may mga edad na pero siya yung isa sa mga pinakabata na nakita ko. Ano po yung sa tingin niyang maiiwan niyang legacy dito sa ating bansa? Ikaw na may sabi, siya talaga yung pinakabata na bunso nga namin bunso nga namin yan. Ang tawag namin bunso, ganon. Ang may iwan niya ay minsan mayroong isang bata na nanindigan para sa alam niya na katotohanan na pinaglalaban. Minsan na lumaban sa isang pamilya na kailangan panagutin dahil sa kanilang nagawang kasalanan. Opo, Yan. tama. So, Ganda. yun yung legasiya ni Mima Alicia na lagi po nating tandaan na may isang bata lumaban at pinanindigan yung kanyang na alam, no? Yung kanyang alam at yung kanyang idea na katotohanan. Opo. Last question, Boss Mike. I heard malapit na po yung burol ni Mima Alicia. Kayo po ba ay dadalo or ano po ba ang balak niyo doon? Actually, isa tayo sa nag-aayos ng kanya. Kaya yung kanina na sabi ko po sir, nag-aayos po ako ngayon. Baka pwedeng kayo, hindi ko po kayo maintindihan talaga. Yun ang gusto ko, Boss Mike Dahil idol ko po kayo, kaya dali-dali ko pumunta sa sasakyan at sabi ko para hindi maabala, maingay sa labas. Oo. Nakakahiya naman. Hindi ko po talaga kayo maintindihan, idol ko po kayo. Hindi, Opo. mas idol kita, Boss Mike. Maraming salamat. Hindi- Kasi kung hindi hindi dahil po- kay Boss Mike, hindi kami magkikita ni Mima Alicia sa podcast, di ba? Ang ganda nun. Napaka-memorable nun para sa akin. At Alam saka niyo po, sige po, go ahead. alam sir. niyo po, Sir Nico, hindi pa po ako nagbablog. Napapanood ko na po kayo, lagi Nako. sinusubaybayan ko po kayo. Lalong-lalo na nung galit na galit kayo kay Makagago. Ay, nabati Opo. na po kami ni Makagago, sir. Okay na po Ayun. kami. Yun, ayos. Dapat ganun, Pagkatapos ng palitan ng kuro-kuro, ng pananaw, palitan ng murahan, Oo. dapat matapos sa pagkakabati-bati. Kapag Exactly. di ba, kapag nakita na natin kung saan Nagkamali nagmumula ang ang isa't mali. isa. Oo. Yun. Hindi po kami nagpang-abot ni Makagago ever. Hindi kami nag-alam nyo yun, yung ginawa yung ganyan. Yes, nagkaroon kami ng demandahan, pero hanggang dun lang. Yun. Hindi namin inisip na tangkain ang buhay ng isa't isa. Tulad po na nangyari kay Mima. Sir, pasensya na po sa abala. Pasensya na po Ibibigay ko sa na, teka, abala. may kulang pa ako sa sinabi. Sige po, go Sa ahead, sir. sa Final mga, words po. Sa mga nagmamahal, sa mga gustong masilayan si Mima Alicia, sa huling pagkakataon po, makikita niyo po siya
Diyan po sa Sanctuarium sa may Araneta, opo, Araneta Avenue. Corner po halos ng Quezon Avenue. Opo, yung diyan po yung malaking ano diyan sa Sanctuarium. Alam mo yun yung parang dome yung building, Opo, yon. opo, opo. Malapit lang Oh, pala. so nandoon po siya sa itanong nyo na lang po kung saan po siya doon na silid at Pero Sir Mike, question lang po about sa security ng mga tao since po ito ay galing sa karumal-dumal na krimen. Ma-secure po ba natin na lahat ng bibisita kay Mima ay safe? dahil nagkalat naman ng mga pulis doon po sa area at doon po mismo sa kanyang burol ay meron pong magbabantay po na ano po na pulis o maaring galing sa kinaukulan para ho masigurado na safe po tayong lahat. Sir Mike, final question na narinig ko sa aking Tweety Bird. Balita ko meron daw isang napaka-importanteng tao na tumulong ng sobra dito kay... Totoo po ba yan. ito? Ayan. Ito yun. Tumbukin na natin. Sige kasi sa totoo lang, ako naman po yung talagang nag-initiate na kung anong gagawin sa mga ito. At itinawag natin sa mga kaibigan, kung sino magkakatulong. Marami tayong tinawagan. Opo. Ura-urada, nung malaman po ni Pangulong Bongbong Marcos itong nangyari kay Mime. Opo. Nung malaman po ni Pangulong Bongbong Marcos, ito pong nangyari kay Mima Alicia, ay agad-agad po siyang tumugon na lahat ay gawin para sa kanya. Boss, Kaya nga kinikilabutan ako. Tuloy mo ba? Opo. Sige. Kaya nga po, nakita nyo naman talagang itong kanyang huling pagkakaburulan, siyempre sabihin na natin na wow, di ba? So, maraming salamat kay Pangulo dahil, di ba, para sa akin, deserve niya ito. Deserve ni Mima sa huling pagkakataon ay mabigyan siya ng ganitong, ganitong tulong. O di ba? Ganitong mga pagkakataon na sa atin din, na mga nagmamahal sa kanya, sa mga nakasama, sa mga DDS nating mga kaibigan na nakikisimpatya rin, marami din naman sila. Alam naman natin yon. Hindi naman lahat katulad ng mga Walang mukhang chongo. Sabihin mo na mukhang chongo talaga, di ba? Yung mga yon, siguro galit sa mundo, kaya sila ganun sa kapwa nila. Tama. Walang siguro, mga narating sa buhay eh. Hindi naman nila siguro matanggap yung mga itsura nilang ganun, na mukhang chongo. Anyways, walang retoking gagawa. hindi nakakayanin. Pero Boss Mike, I really want to end on sa idea na si Pangulong Marcos mismo ang rektang tumulong kay Mima dahil na-appreciate niya yung legacy ni Mima para sa gobyernong Marcos. Napakahusay, di ba? Sabi ko nga meron naman sa kabila, no? Sa kabila ang namatay, no, na kritiko ni Pangulo. Ibig sabihin taga-tanggol naman ng mga Duterte. Duterte. Ang tanong ko nga sa kanila sinilip man lang ba ng iniidolo nung namatay yung bangkay niya? Walang makasagot. Bakit? Mukhang hindi nga sinulyapan kahit na isang saglit lang. Nako, Wala. yun, napakahusay po nun. Boss Mike, wag mo munang ibigay lahat sa akin ng details ng pagtulong ni Pangulong Marcos. Siguro sa channel mo na yan kasi exclusive sa yan. Pero at least may preview na dito na tama ang chismis natin sa mga kung saan-saan. Boss Mike, maraming salamat po sa oras at panahon. Thank you. Okay. Sa ulitin, ako na magsasabi na kukarangalan ko po itong inyong pagpapaanyaya. Hindi, Isang salamat po. malaking karangalan. My pleasure, sir, dahil kayo po totoo lang na-introduce nyo ako doon sa circle ng mga political vlogger. At ibang mundo talaga tong political vlogging kaysa doon sa mga influencer na pasikatan lang talaga. Dito kasi may puso talaga. And May makikita natin na pinaglalaban, ito. may prinsipyo, may pinaglalaban. Sa oras na magipit ka, may tutulong sa'yo and no less than the president help Mima. Maraming salamat po, Sir Mike. Thank you po sa inyong mga manonood. Maraming salamat po. Sana po konting ano lang po, respeto sa bawat isa. Maraming salamat po. Okay, sige po.